araw ba itong walaw section mandirigma? Magandang araw po, Binibining Miguel. Maaari ko bang tawagin si Ginoong Pakpako para sa ating pangbungad na panalangin? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Kingdom come, give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, and forgive us the trespass against us. Amen. Salamat, Ginoong Pakpako. Ngunit bago kayo magsiupo, maaari niyo bang tignan yung mga sino ng kinaupuan? Kung may mga karat ba dito at kung tama bang pagkakahanay-hanay ng inyong mga upuan? Yan. So, Ginoong Pineda, may lumibad ba ngayon sa ating klase? Wala po, ma'am. Kinagagalak kong malaman yan. Ngayon naman, bago tayo formal na tumungo sa ating original na talakayin, balikan muna natin ang mga nagdaang tinalakay natin ng mga nakarang araw. Sino ang may nakakaalam o nakakaalala dito? Ako po. Ginoong Pakpako. Great Pyramid of Giza po. Tama, Great Pyramid of Giza. So, ang Great Pyramid of Giza ay itinayo at nagsilbing libingan ng mga Pharaoh Khufu at ito rin ay nagsisimbolo ng kapangyarihan at relihiyong paniniwala ng mga Ehipsyo. So, ako ay nagagalak sapagkat alam nyo ang pamagat ng nagdaang tinalakay natin ng mga nakarang araw. Ngayon naman ay may inihanda akong maikling aktibidad para nang sa ganun ay ensayo kayo sa ating susunod na talakayin. So, ito ay aking tinatawag na buuin mo ang magulo kong sitwasyon. Narito ang ating panuto. Ang ating panuto ay maaari mong basahin, Ginoong Estabilio. Panuto, magpapakita ang guro ng tatlong salita na mahalaga sa aralin. Pero ang mga letra ng mga salitang ito ay nagulo. Kailangan pagsamasamahin at ayusin ang mga letra upang mabuo ang tamang salita. Paunahan itong mabuo ng bawat manlalaro. Ngayon, alam niyo na ang ating panuto. So, nasa akin ang tatlong nagulong salita at meron din ng tatlong panulat na kung saan inyo itong ilalagay sa dito. Ngayon, paunahan kayo dito at ang siyang mauna ay may gantimpala. Meron lamang kayong 2 minuto para tapusin yan. Isulat yan. Ayan, natapos na ninyo ang aking pinagawang aktibidad sa inyo. Tama ba ang lahat ng mga nakalagay dito? Opo! Ngayon naman, natapos na tayo sa magandang aktibidad. Itatanong ko kung may hinuha ba kayo patungkol sa ating ginawang aktibidad ngayon. Ito ay patungkol sa... Sistema ng pagsusulat. Tama! Patungkol po sa sistema ng pagsusulat. Ano nga ba ang sistema ng pagsusulat? Pakibasa, Ginoong Pineda. Sistema ng pagsusulat ay tumutukoy sa organisadong paraan ng paggamit ng simbolo at titik upang kumatawan sa mga tunog ng wika o ideya na nagbibigay daan sa mga tao upang magtala ng impormasyon at pakipagkomunikasyon. Tama. Nung sinaunang panahon ng mga sinaunang Ehipto, nagkaroon sila ng sistema ng pagsusulat at mayroon itong tatlong uri. At nakapokus lang tayo ngayon sa hieroglyphics. At mamaya-maya lamang ay tatalakay natin kung ano ito. So ano nga bang sistema ng pagsusulat nga ba? Ito yung mga simbolo nga, mga titik na ginamit ng mga scribes noon para ipahiwatig yung kanilang gustong sabihin sa kanilang katunggali o kausap. Ngayon ay matatalakay natin ang unang
gulit na kung saan mayroon tayong hieroglyphics. Ano nga ba ang hieroglyphics? Pakibasa, Ginoong Pakpako. Ang salitang hieroglyphics ay nangangahulugang banal na ukit dahil ito ay ginamit sa mga templo, libingan at mga opisyal na dokumento ng sinaunang Ehipto. Tama. Kung nakikita niyo sa lakawang ito, may pagkakapareho sila nun, di ba? Kasi nga, Opo. ito ay ang sistema ng pagsulat dati. Nakalagay lang dito yung mga simbolo at tanging mga titik lamang na ang mga ilang bansa ay hindi naiintindihan bagkus ang mga scribes lamang ang nakakaintindi dito. Ngunit, nang dumating ang panahon, ay natuklasin din ito ng mga enhinyerong Pranses na kung saan itinalaga nila kung ano ang mga nakaukit dito para na sa ganun maintindihan ng ilang mga tao maliban sa kanila. Ay. Ang susunod naman ay ang scribes. Pakibasa, Ginoong Stabilio. Ang mga scribes ay mga taong sinanay upang sumulat at mag-record ng mga impormasyon. Sila ang mga dalubhasang manunulat na gumagamit ng hieroglyphics at iba pang sistema ng pagsusulat. Mahalaga ang kanilang tungkulin sa lipunan dahil sila ang nagtatala ng mga kaganapan, transaksyon, batas at iba pang mahalagang dokumento. Yan. So, noong unang panahon ng mga sinaunang Ehipto ay mayroong mga scribes na kung saan ito ang litrato na to, ito yung mga scribes, sila yung katang-tanging nakakaintindi at tanging nagsusulat lamang sa mga pader, bato, ng kanilang lingwahe noon. At sila rin yung naging tulay para maintindihan ng ibang mga tao kung ano ang nakalagay sa bagay na yon. Kung ano ang lingwaheng nandun, kung ano ang mga letrang nakapaloob sa pader na yon. At ang pangatlo naman ay ang Rosetta Stone. Pakibasa, Ginoong Repato. Ang Rosetta Stone ay isang malaking bato na natuklasan sa Ehipto noong 1799. Ang pagkakaroon ng mga ito sa isang bato ay nakatulong sa mga siyentipiko na maintindihan ang mga hieroglyphics na hindi na nababasa noon. Tama. Ang Rosetta Stone, kung makikita nyo sa harapan, ay may nakapasgil ditong bato o mas malinaw dito sa ating ginamit na teknolohiya. Ang batong iyan ay natuklasan nga noong 1799 na pinangunahan ng isang enhinyerong Pranses o kung di nyo alam ang kahulugan ng enhinyerong Pranses ay ito yung taong may malawak na disiplina sa kanyang sarili. At ang pagkakaroon ng mga ito sa isang bato ay nakatulong sa mga siyentipiko na maintindihan ang mga hieroglyphics. Yan nga, nung nagkaroon ng, nung natagpuan ang batong iyan ay nagkaroon din ng pag-asa ang mga ilang mamamayan sa Egypt noon para maintindihan kung ano nga ba yung mga nakaukit sa kanilang mga pader dahil mga sinaunang tao lamang ang nakakaalam noon. Ngunit, nang dumating ang dalawang pilosopo or sabihin na natin enhinyerong Pranses ulit na sina Thomas at si Francois, sila lamang yung unang nakatuklas niyan at sa tingin nila ang nakasulat sa batong ito ay may kaugnayan sa paniniwala at pamumuhay ng tao sa bansang yon. At dito naman, ang batong ito ay may nakapaloob na tatlong bahagi, ang Greek, Egyptian at ang hieroglyphics. Na kung saan, ang hieroglyphics kanina ay ating nang tinalakay. Ulitin ko, ang hieroglyphics ay sistema ng pagsulat na kung saan simbolo at titik lamang ang kanilang naipapahiwatig noong panahong iyon. At yon, dito din sa batong ito nakabatay ang isang desisyong pang sentralisado para sa lahat
para sa mamamayan at para sa bansang sasakupan nito. At ayun, kapag nalaman na natin ang mga tatlong sangay ng nakapalad sa sistema ng pagsusulat, meron akong katanungan para sa inyo. Ito ang katanungan ko para sa inyo. Pakibasa, Ginoong Pakpako. Sa palagay ninyo, paano nakakatulong ang sistema ng pagsusulat ng mga sinaunang Ehipto sa kanilang pag-unawa at pagkakaunawaan bilang isang lipunan? Linawin ninyo mabuti kung ano ang katanungang iyan. At maaari ko bang malaman ng inyong opinion, Ginoong Stabilio? Nang mapagtanto ng mga scribes ang mga kahulugan na nakatala sa hieroglyphics o tanging simbolo at titik ang mga nasa tala, ay mas napadali ang kanilang pakikipag-usap at mas natuto pa sila sa mga bagay-bagay na nasa sentralisado. Ayan. So, narinig natin ang kanyang opinion, ano? Palakpakan natin si Ginoong Stabilio. Ako ay nagagalak, natutuwa sapagkat meron nga kayong naunawaan sa ating lalaki ngayon. Ito man ay maikling talakayan naway nice ko ipapatid sa inyo na sana ay may natutunan kayo at sa mga huli nating meron pa ako inihandang aktibidad muli para masubok ang inyong kaalaman. Ito ay meron akong ibibigay sa inyong kalahati ng papel upang dito nyo italaga ang inyong mga kasagutan at mamaya-maya lamang pagkatapos ng 2 minuto ay akin na itong kukunin at bubunot ng isa upang basahin ang kanyang sagot dito sa harapan. Sa ganon ay maibahagi niya ang kanyang opinion. Muna mo kayo 2 minuto para sagutan yan. Nais kong ipaalam sa inyo na mahalaga ang pagbibigay ng opinion para na sa ganon may pabalas ninyo ang inyong kaalaman. Ngayon tapos na ang inyong 2 minuto sa pagsasagot. Maaari ko na ba itong kunin? Yan. Narito na sa aking kamay ang mga sagutang papel. Ngayon ay bubunot ako. Kinakabahan ba kayo? Opo. Bakit ka kinakabahan, Ginoong Pakpako? Baka mali po yung sagot. Huwag kang mag-alala dahil walang mali sa'yo. Walang maling sagot. Lahat ay bibigyan natin niya ng paraan. Ngayon ang aking nabunot ay si Ginoong Stabilio. Ginoong Stabilio, magkap muna sa harapan upang basahin ang iyong opinion. Ma'am, sa talakayan po natin ngayon ay mas lalo ko pong naiintindihan ang kahulugan ng sistema ng pagsusulat noong sinaunang Ehipto. Napag-alaman ko rin po na mahalagang respetuhin natin ang mga kanya-kanyang gawa ng bawat bansa. Yun po, ma'am. Maraming salamat, Ginoong Stabilio. Ako ay lubusang nagagalak sapagkat ang aking mga estudyante ay talaga namang nakikinig at dalubhasa sa pagsasalita pagdating sa kanilang mga sariling opinyon. Ngayon naman ay palakpakan ninyo muli ang inyong mga sarili. Dahil pagkatapos niyan ay meron na naman tayong susunod na aktibidad para sa huli nating ayan, so meron tayong huling aktibidad. Meron akong ginawang inihandang huling aktibidad para sa inyo. At ito ay ang panuto. Pakibasa, Ginoong Pineda. Ginoong Pineda, nandito po. Yung panuto po. Panuto, isulat ang tamang sagot para sa bawat katanungan sa patlang. Ayan.
ayun ang inyong gawin at meron lamang kayong 3 minuto para tapusin ito. Ito ang inyong kalahating papel. Ulit. Nakahanda na iyan para hindi na mahirapan ng aking mga anak. Kinakabahan ba kayo, class? Hindi po. Ayan, so tapos na ang inyong 3 minuto. Marami ko na ba itong kunin? Opo. Maraming salamat sa mga kasagutan aking natanggap ngayon at kita ko naman na talaga namang nagsulat ang lahat na sa inyo. Ngayon naman ay meron akong sa pagtapos ng ating talakayan, meron akong kasunduang ipapagawa sa inyo para sa ating susunod na pagkikita ay inyo itong paghahandaan. Ito. Pull me down, sabi niya. Sa Tagalog ay Hilahin niyo ako pababa. tama, hilahin pababa. Ayun lamang siya. Mara ba kayong maglabas ng inyong kwaderno at maayos na panulat para isulat ang gawain ninyo? Tapos na ba? Opo. Kung gayon ay ako ay lubusang natutuwa sapagkat kayo nga ay talagang nakinig sa akin at hanggang sa huli ay sinamahan niyo ako para matapos ang ating talakayan. Ngayon, hinihiling ko na sa pagtatapos nito talaga namang may apply niyo ito sa inyong mga sarili kung ano ang mga aral na napulot ninyo patungkol sa kwento ng mga sinaunang Ehipto noon na kung saan ang sistema ng pagsusulat nila. Naway, ilahad ninyo ito sa mga iba at pakatutunan, pahalagahan at bigyan ng pansin. Yun lamang at maraming salamat. Baitang 8, Section Mandirigma.